and welcome again to another episode of Doc on Duty. And today, meron tayong question from Caterina Almuela Delgado at ito ang kanyang concern. Doc, makikisuyo lang po. Kumain po kasi yung kaibigan ko ng tahong sa isang kainan. Luto naman po ito kahit medyo malamig na po siya. Nagka-diarrhea po siya pagkatapos nito. Ang sinasabi sa kanya ng mga kamag-anak niya ay pabayaan lang daw niya ito para mailabas daw niya lahat yung toxin sa katawan. Tama po ba ito? Ano pong masasabi ninyo? Maraming salamat. Tama-tama Caterina, dahil meron tayong expert gastroenterologist from De Los Santos Medical Center in the person of Dr. Robert Tan. So Dr. Tan, ano po ba ang inyong mapapayo kay Caterina? Thank you, Cecil. No? Usually, ang diarrhea ay maraming pinagmulan. No? But bago tayo magsimula sa mga discussion ng diarrhea, una-una gusto kong paalam kung ano ibig sabihin ng diarrhea. When we say diarrhea, there's decrease in stool consistency and increased frequency of bowel movements for more than 3 times a day. Okay? Usually, umaabot ito mga 300 grams of stool per day. So, ang mga causes nito, pwede infectious, pwede non-infectious type of diarrhea. Pag sinabi mo infectious type of diarrhea, ito ay pwede caused by bacteria, by a virus, or by a parasitic infections. When we say non-infectious type, ito ay pwede lactose intolerance, pwede overflow type of diarrhea, ito nakikita sa mga colon cancer, or yung mga tinatawag natin osmotic type of diarrhea, ito yung mga diabetic patient, or yung mga tinatawag natin na irritable bowel syndrome, yung hypersensitive yung bowel, makakain lang ng ibang panlasa, pwede mag-cause ng LBM. So, maraming causes. Ang pag-treat ng diarrhea, unang-una, bago mo alamin yung cause, bigyan mo muna ng rehydration para hindi siya ma-dehydrate. Yung mga pasyente na nagkakaroon ng LBM, para hindi siya makapanghawa sa ibang tao, ideal, dapat hindi siya nag-prepare ng foods. Pero kung di mo maiwasan at ikaw mismo maghahanda ng pagkain, be sure na you have to wash your hands properly. Kasi otherwise, pag na-contaminate yung mga pagkain, kung sino man ang kumain, magkakaroon ng diarrhea din. So the best you can do is you have to prepare the foods properly, you have to wash your hands properly. Ngayon, kung talagang magtutuloy-tuloy ang LBM, okay, you have to watch out the warning sign. Ito yung mga warning sign na dapat mo bigyan ng pansin. Ito yung pag may dugo ang pagdudumi, nagkakaroon ng lagnat, lalong mataas yung lagnat, tapos meron unexplainable weight loss. No? Tapos yung pag-LBM mo, more than 3 days, kailangan nyo na magpatingin sa doktor. Kasi kung ang plain and simple diarrhea lang, sa loob ng tatlong araw, dapat gagaling na kayo. Sana, Caterina, nakatulong ang advice ng ating expert na si Dr. Robert Tan sa problema ng iyong kaibigan. Sa ating mga manonood na mayroong nais i-abiso sa inyong mga health concerns, just go to our Facebook page and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil. We'll see you all again next week here on Doc on Duty. This portion was brought to you by the De Los Santos Medical Center.